Ito po ang katanungan ko. Kayo ba gusto nyo sa bangag? Yan po kasi usapan ngayon. Sino ba ang may gusto sa bangag? Tanong ko lang po ito, wala tayong pinapatamaan. Okay? Kahit ikaw basher, kahit ikaw ay bayarang troll, kahit ikaw ay pula, tanong din po ito sa inyo. Sino ba dito ang gusto sa bangag? Sa mga nanonood ngayon at sa manunood ng replay, sige, paki-comment lang po natin para mabilis. Pag ayaw mo sa bangag, press 1. Kung okay lang sa'yo ang bangag, press 2. Wala po tayong pinaparinggan dito, ha? Iko-connect po natin kasi napag-usapan po at meron pong maanghang na sinabi si Mayor Baste patungkol sa bangag. Pag-usapan, ayan, naku, ang daming 1. Pag gusto mo sa bangag, 2 ang pindutin mo. I welcome po kahit mga pula. Sige, sino dito na ang gusto mo ay kapamilya mo, bangag? Politika mo, bangag. Kaibigan mo, bangag. Sino po ang may gusto? Press 1 kung ayaw mo, press 2 kung gusto mo ng bangag. Naku, puro 1. Bakit ayaw nyo sa bangag? Press 3. Halimbawa na lang, press 3 kung ikaw ay pulahan pero ayaw mo sa bangag. Ulitin ko, press 3 naman. Sabi, ikaw ay basher ko o ikaw ay troll dito or ikaw ay makapula or ikaw ay makamarcos pero ayaw mo sa bangag. Pakilagay lang. Pakilagay lang po, press 3. Para makita rin natin yung other side. Dabi dito, bakit walang 2? Di ba? Maliwanag. Maliwanag pa sa sikat ng araw. Kahit naman po ikaw ay makapula, pwede nyo rin gawin to. Tanong nyo lang, gusto nyo ba sa bangag? Sinungaling lang eh. Di ba? Yun lang naman, tatanong mo. Nang walang pinapatamaan. Sino ang gusto sa bangag? Ngayon, pag-usapan natin etong interview kay Baste. At gusto ko pong bigyan ng komentaryo kasi ito po ay dapat nating maunawaan kung ano na po ang nangyayari sa bansang Pilipinas. One thing for sure, ang mga Pilipino ayaw sa bangag. I even challenge others na tanong nyo to. Kahit ano pa man ang kulay na sinusuportahan nyo, tanong nyo kung gusto nyo sa bangag. Diba? Okay? So pag-usapan natin, ito po yung interview. At ito po yung press con na Leaders Forum ni Mayor Baste Duterte at gusto kong i-topic po natin ito. When you really have all the results or they did not acknowledge it. Forward natin banda dito. Para sa mga taga-Eastern Visayas, after sa nangyari dito na hindi natuloy ang rally and kung ano yung mga ginawa sa RTR Plaza. Well, sana makabalik pa kami dito. And, well, if we really do, magbalik kami dito, kung may panahon kayo, if it's in your time, at to mo, paminaw lang good mo. Wala man may ginakuan gyud. Ang hakbang ng maisog is this is a non-violent demonstration. Gusto lang na mo nga medyo mahina din ata ang signal sa kanila kasi kahit sa kanila po nawawalan. Pero makakabalik naman ito, no? Forward lang natin. Good morning po. Earlier you have said that the Hakbang ng Maisog will further insist on its constitutional right. Can you further walk us through on that? Well, ganito yan. As much as we can, we go through the formalities. So, pumunta kami noon sa Bulacan to nagsimula na hindi na talaga kami sa Davao kasi siyempre andun man ako. Then sa Davao del Norte medyo okay man. Then
So ngayon, ang nangyari dito sa Bulacan and sa Dumaguete, dito, walang response from the LGU. So, but, since it is a constitutional right, I think the permit is only a formality. Yan. But if Ito, you really maliwanag po yan sa sinabi ni Baste. Yung permit po, formality lang yan. Actually, kumukuha pa rin sila ng permit for formality purposes. Hindi dahil sa kailangan. Ang problema, eto dyan sa Tacloban, kasi siguro mga kaibigan ito ni Tambaluslos, no? Posible kasi area nila yan. Bagamat hindi niya direct city yung pagtutunguhan, hindi nakikisama yung local government dyan. Kaya po nagkakaproblema, isipin mo, Freedom Park, nilagyan nila ng truck. Di ba? Pero, ang magandang binanggit dito ni Baste, tuloy-tuloy po. Tuloy-tuloy po sila makikipaglaban. At ang huling balita ko, sa July 1 ata yun, okay? Babalik dyan. Hindi ko lang alam kung magkakataon, napapayagan sila dyan. At ako'y natutuwa dito sa mga galawan ni Baste, ni Mayor Baste, kasi siya yung talagang matapang na nakikipagharap dito. Siguro, in support na rin sa tatay niya, pero kasi hindi naman lahat ganyan ang tapang eh. Si Baste po ay lehitimong papakinggan ng tao, una sa lahat dahil Duterte. Secondary, wala siyang agenda. Tatandaan po natin, mismo siya sinabi niya, hindi siya tatakbo ng 2025 as national candidate bilang senator, etc. Okay? Yan lang naman ang yan lang naman ang national eh. Okay? Yung party list. Pero hindi niya kailangan eh. In short, hindi siya tatakbo. Wala siyang personal, wala siyang agenda. Ito ay talagang lehitimong para sa bayan. Yung iba nga pwede mo pang ma-question eh. Pero ang motibo ni Baste talagang wala. Sure ball naman to kung tatakbo ulit sa Davao, hindi niya na kailangan ng ganyan. Mahal siya ng mga Davaoenos. Diba? So salute sa iyo talaga, Mayor Baste. Have to, invoke your right. Then you can express how you really feel. So, kung pigilan ng ay pakitago po yung inyong mga wallet, may nakapasok na mga magnanakaw. Mga bashers. Baka magnanakaw yung mga yan. Sabi dito, wag na daw iboto ang mga Duterte. Ay, di wag may boto. Ang lalim ng argumento niya, no? Sige. Okay, hayaan nyo lang, hayaan nyo siya. Iingat lang kayo kasi baka, ma-snatchan kayo. Baka nangungulimbat yan eh. Diretso tayo. To do what we want. There is no damage to any person, then it's okay. Good morning, Mayor. Mas kanina na this is not the first time na mangyari yung Are you expecting may mangyayari pang same incidents in other LGUs na bibisitahin nyo to conduct, right? Yeah, but I cannot really tell what will happen in the future. Pero given the current trend, tingin ko, ganon din talaga. Because we're talking about the administration. So they can do whatever they can to prevent us from talking. Yan, ang sinabi ni Baste, Mayor Baste, hindi niya masabi yung future pero malamang ganun ulit ang mangyayari. Kaya ako lang, nagsasuggest lang po ako, sana medyo ibahin natin yung style. Yun lang naman sa akin. Magliwasan Bonifacio tayo,
Kasi kung papaulit-ulitin natin na ganyan, talagang haharangan at haharangan at haharangan. Ulitin ko, hindi po first time nangyari yan, madalas na beses. So, kahit po magpalipat-lipat po ng lugar, ang gagawin nila dyan, iipitin lang yung local government, hahalungkatan ng kaso, matatakot na. Diba? Kung yung private citizen, tinakot yung local government pa. Diba? Yung private citizen na magpapahiram sana ng lupa, tinakot. Hindi mo rin masisi itong mga local government. Kung may mga kaso sila, bubuhayin, ayaw nilang payagan yan. Kasi lahat naman ang nagkaroon ng maisog, may problema ngayon. Kung sino man ang pumayag, di ba? So siguro, ibahin natin ng konti lang yung style. Habang tayo ay gumagawa pa ng paraan, paano natin maisasampa to sa korte or sa tamang forum nang sa ganon ay hindi na maulit. But for the meantime, gawan natin ng paraan yan. Hindi pwedeng, kasi kawawa din naman ng taong bayan. Kawawa din sila Mayor Baste. Kawawa din ng presidente, lalo na't si PRRD matanda na. So, siguro, suggestion lang sa organizer. Sabi dito, maraming salamat Marisa Nishoka. Marisa Nishoka. Hindi na maganda ang ginagawa ng gobyernong ito sa atin, mamamayang Pilipino. Apektado na ang lahat. Dapat nang kumilos ang DDS. Tama. Standby lang. Magjujulay na po. Okay? Wala po ako sinasabi, ha? Basta, June ngayon. Magju-June na. Pagkatapos ng June, July. Standby lang, ha? So tingin ko, probably, magiging talaga ang mangyayari. Unless, hindi matakot yung local officials ng LGU na pupuntahan namin. If they allow us. Actually, nasa lang yan. Sa local officials ng... Kung matapang, Mayor Baste, yung local official. Pero kung takot lang din at may kaso, lalo na kung may kaso, chances are maduduwag yan. Yan lang, pananakot yung kaso Tapos na yan. Expect natin yon, Mayor Baste. Tama naman siya kung matapang pero kung karamihan dyan, alam nyo na, may sabit yan. Di ba? Isang lugar, they want to not really support it, but just allow it lang. Yun lang naman. We don't need your support. Sa local government, we don't need your support. Malakas na mismo yung maisog lang. Ang kailangan lang, payagan. Yun lang. Kahit wala kayong gawin. Basta payagan nyo lang. Huwag nyo lagyan ng truck. Huwag kayong manggulo. Maglagay lang kayo dyan ng mga pulis para sa security lang. Ganun lang kasimple. Hindi nyo kailangan mag-effort. Payagan lang nyo at huwag kayong maduwag. As simple as that. For the record, anong comment na rin sa movement ng PNP sa ginawa po sa mga members ng Davao City Police? Okay lang. If they want to investigate, then they can investigate. Kasi nangyari yun, yung declaration ko on war on drugs. Ito yung yung mga tinanggal na pulis diyan sa Davao. Ito na ang topic diyan. Yung declaration kasi ni Mayor Baste na war on drugs. Pakinggan natin. Hindi ko lang maintindihan talaga kung bakit sa dami-dami ng problema dito sa Pilipinas, why would you spend time and resources on somebody or a local executive that's declaring war against drugs. Yun, sakto. Yun pa lang Bago pa tayo pumunta sa bangag-bangag issue. Bakit sa dami ng problema ng bansang Pilipinas, bakit nyo gaganyanin yung nakikipaglaban sa droga? Bakit nyo kakalabanin yung local executive? It means yung mayor na nakikipaglaban sa droga. Ang dami nyong dapat asikasuhin. Ang dami nyo dapat intindihin. Ang dami nyo dapat gawing batas na makakabuti sa bansang Pilipinas, especially kayo na nasa legislative.
Gawa kayo ng batas. Ang pinag-iinitan nyo, eto, sayang ang pera ng taong bayan, sayang ang oras ninyo. Bakit ba galit na galit kayo? Tanong lang po, bakit galit na galit kayo sa lumalaban sa droga? Bakit galit na galit kayo sa lumalaban sa bangag? Parang, is it a bad thing that I'm declaring war against drugs? Ayun yung question dyan. So, bakit sobrang allergic sila sa platform na yan? It was a popular platform by the former president. Yan. Diyan pa lang ako nagtataka na eh. Sino ba naman ang ayaw diyan sa programa ng war on drugs? That is very popular. Alam nyo, siguro sa ating mga maka-Duterte or mga original DDS, nagustuhan natin si Tatay Digong. Isa sa pinaka nagustuhan natin kay Tatay Digong ay yung kanyang war on drugs. Ito ay very successful at gustong-gusto ng marami. It's safe to say more than 50% ng Filipinos gusto yung war on drugs. Bakit ba mainit kayo dyan? Bakit yan ang pinag-iinitan nyo? Anong masama? Yan nga ang tanong ni Mayor Baste. Anong masama sa war on drugs? Sino ba ang ayaw sa war on drugs? Alam mo, ang hirap intindihin, ang hirap i-connect. Paano, Coach Oli, may mga namamatay na inosente? Paano, Coach Oli, may namamatay na puro naman mga runners lang, hindi mga yung mga drug lords mismo? Sabi nyo yan. Kasi lahat sisilipin ninyo. Dapat kayo nga, instead na pandagdag kayo sa problema, tumulong na lang kayo sa problema. Ay tumulong kayo sa solusyonan yung problema. Tulungan nyo yung war on drugs. Instead na inaawat ninyo, o siguro mag-suggest na lang kayo, ganito na lang gawin natin para sa ganun, mga drug lord ang mahuli natin, hindi yung mga runners, di ba? Kung ganyan na sinasabi nyo, ibig sabihin, may ambag ka. Kontra ka ng kontra, hindi ka na nakakatulong. Dagdag ka pa sa bangag. Di sana tumulong ka na lang. Alam mo, pinaka-best nyong tulong, manahimik na kayo, hayaan nyo na lang yung war on drugs. Tingnan nyo nangyari sa Davao. Humanap kayo ng city, o yung city nyo, isipin ninyo. Halimbawa, taga Cavite ka, taga Laguna ka, taga kung saan ka man. O taga Ilocos ka, taga Tacloban, kahit saan, isipin mo yung city mo. Hindi mo ba naiisip na sana yung city namin katulad ng Davao? Ako naiisip ko kasi yun eh. Walang adik. Malinis. Walang yabang-yabang. Real talk po tayo. Bakit ayaw nyo ba? Kasi yan ang problema sa atin eh. Inuuna natin ang inggit. Inuuna natin ang politika. Huwag nating kainggitan yung may ginagawang maganda. Gumawa tayo ng maganda dun sa ating bayan. Kung yan ay epektibong programa ng Duterte, yung war on drugs, huwag niyong pakialaman. Gumawa ka ng sarili mong eksena sa city mo. Gumawa ka ng sariling eksena sa probinsya mo. Yung hawak mong lugar. Gawin mong asensado. Tanungin mo sarili mo, yung lugar nyo ba asensado? Halimbawa, congressman ka, governor ka, tanong mo sarili mo, pakikialaman ko yung Davao eh. Tanungin mo muna sarili mo, naayos ko ba yung city ko? Yumaman ba yung city ko? Marami bang trabaho yung city ko? Marami bang bangag doon sa city ko? Yan, dami nating sinisilip eh. Tanungin nyo muna yung city nyo. Masaya ba ang tao dyan? Ang kababaihan ba kaya maglakad ng hating gabi? Safe ba sila? Real talk po to. Ito po yung nangyayari sa kalsada. Ba't ayaw nyo ng war on drugs? Naguguluhan naman ako sa inyo eh.
And it still is a popular platform. Because the question is, sino ba gusto maging bangag o gusto maging kamag-anak mo, kapatid mo, mga tao sa communities nyo maging bangag? Yun ang tanong. Ayun na yun. Kaya nga tinanong ko sa inyo sa una eh. Una pa lang. O, sino ang gustong bangag? Yung kamag-anak mo, gusto mo ba bangag? Tanong ko kahit ikaw ay pula. Tanong ko kahit ikaw ay dilaw. Tanong ko kahit ikaw ay basher o troll, bayarang troll. Gusto mo ba yung kamag-anak mo bangag? Gusto mo ba yung komunidad mo bangag? Tama yung question na binato ni Baste, ni Mayor. Kasi kung ayaw mo yung kamag-anak mo maging bangag, abay, suportahan natin ang war on drugs. Kaysa binabanata natin. Sana ito, ako ayoko ha. Kasi hindi naman ako naniniwala sa karma, more on sa akin. What you sow, you will reap. Anong tinanim mo, yan ang aanihin mo. Pero parang the same concept. Iba lang iba kasing ano yun eh. But anyway, sana yung mga galit sa war on drugs, sana wala kayong mahal sa buhay na malaglag sa droga. Sana wala kayong kamag-anak na malaglag sa droga. Kasi ipinaglalaban nyo pa yung ayaw nyo sa war on drugs, baka mamaya, yung city ninyo, mabigyan yung mahal nyo sa buhay, yung anak ninyo, yung magulang ninyo, yung kapatid ninyo, mabigyan ng droga. Next time you know it, bangag na. Masaya ka nun? Dahil lang galit ka sa Duterte, lalabanan mo yung war on drugs. Dahil sa personal agenda mo, lalabanan mo yung war on drugs ng Duterte. Hayaan mo na lang na kumalat ang droga sa city nyo? Wag naman sana mangyari sa mga kamag-anak ninyo or sa mahal nyo sa buhay. Isa yan sa prinsipyo ko, hindi naman ako nagmamalinis. Marami rin naman tayo naging kalukuhan. Pero never kong naging hinawakan ng droga. Kaya ayoko diyang galit. Tapos may mababalitaan ako yung tatay ni rape yung anak. Dahil sabog. Yung pamilya napabayaan dahil breadwinner yung tatay. May mga ganyan akong kaibigan, may mga kaklase ako nung high school. Nadidinig ko, nababalitaan ko gayon. Very promising yung karir. Ang gagwapo. Ang yaman ng pamilya, nababalitaan ko, biglang nalustay ang pera ng pamilya, ng negosyo. Nagnanakaw na yung... In short, sira. Instead na nagiging provider, instead na nagiging breadwinner yung tatay. Sira ang pamilya dyan. Happy kayo sa ganyan? Dahil lang sa political affiliation nyo? Happy kayo sa bangag? Hindi, wala tayong pinagbibintangan dito. Okay? Kung sinong bangag at hindi bangag. Hindi po yun ang issue ko. Ang issue ko rito, hayaan nyo na yung mga nakikipaglaban sa bangag. Hayaan nyo na yung gusto ng drug war. Para malinis yung kalsada natin, pambira naman kayo, oh. Mamaya, antayin nyo pang mangyari sa pamilya nyo, saka nyo maintindihan ng Duterte. Diba? Too late. So that's why, as a local executive, in order for me to protect my citizens, either figuratively or literally, I will say that this city or my city is against it and is at war with drugs. Hindi hinto, sir, ako ng drugs sa Davao. Hmm? Hindi po ihinto. Tutuloy-tuloy natin. Well, it's a declaration. It's either you take it figuratively or literally. It is supposed to deter from individuals to go into that kind of activity. No, di ba kayo- So madaling salita, sabi ni Mayor Baste, in short, hindi lang directly, tuloy, yan yung tanong ni MJ, Mondejar, tuloy ang drug war sa Davao. I really hope may mga maging ganyan pang mga mayor. Yung may mga yagballs. Kasi alam nyo, tandaan nyo to ha, hindi madaling kalabanin ng droga.
Madaming pera yan. Pwede kang papapatay niyan. Or ikaw pa ilaglag. Maraming kayang bayarang politiko rin yan. Sana lang, kaya niyong sabihin sa city nyo na at least man lang, drug-free or minimal ang droga kung hindi nyo man kayang totally matanggal. At bago kayo sumilip sa Davao, silipin nyo muna yung syudad nyo. Asensado ba? Kung hindi, at kayo'y politiko, manahimik na kayo. Puro lang kayo dakdak, wala naman kayo nagagawa. Fred Balornos from JV7. Ano po ang gusto natin ibigay na connotation sa ating buong bansa with the name Maisog? And ano ang pinupunto natin ito sa hinaharap? Well, like I said earlier, tinawag siya na Maisog kasi we are facing not really an opponent, hindi naman kalaban talaga, pero people or a person in the pinakamataas na posisyon sa bansa natin. But it's not really, kung ako lang, it's not really to oppose him, it's to communicate with him. Yun ang gina-establish natin dito. Ganda, oh. It's not to oppose yung pinakamataas na leader ng ating bansa. Is to communicate with him. Alam nyo po, yan ang hinaing ng madami. Ang administrasyong ito sigawa, ang administrasyong ito hindi nakikinig. Kaya nga binanggit nila, kasalanan nga ito ng mainstream media. Dahil hindi naman nagbabalita. Hindi napapakinggan ang boses ng marami. Kaya may rally-rally na katulad nito. SMNI lang ang nagbabalita, yan ang pinuri ng mga organizers. Kaya paulit-ulit kong sinasabi, suportahan po natin ang SMNI at syempre yung programa ng Banatero sa SMNI. Suportahan po natin ang SMNI kasi ito lang yung mainstream media na talagang lehitimong directly nasa front battle, starter, andoon talaga na merong ganyang kalaki na nagbabalita. Meron medyo maliliit. Pero yung mainstream, yung talagang malaki, SMNI lang. Para lang mapakinggan. Ang problema kasi nyo, hindi kayo nakikinig. Eto, balita. Maisog, halimbawa. Wala sa mainstream media. Tapos, naghihingi ng statement ang taong bayan, ang babanggitin nyo si Go, hindi nyo kilala. Si Mayor Gowo. Pambihira naman ang layo ninyo sa putukan. Kaya naiinis ang taong bayan eh. Humihingi sila ng komentaryo galing sa inyo, tapos bigla kayo magko-komentaryo out of nowhere. Pinasikat nyo si Mayor Gowo. Ano ba naman yun? Itong issue, ito yung sinisigaw eh. Ito problema namin, oh. Ito. Hindi sino-sino topic ninyo. Lalong nagagalit ang taong bayan. Because we believe that we are not being heard. Yun. We believe we are not being heard. Nakikita nyo naman na hindi kami nakakapag-establish ng mga Totoo, meron na pong bagong channel ng SMNI kasi po binura. Binura sa yung kanilang email address ay nahack. Okay? Laging ganyan ang ginagawa sa SMNI. Talagang pinapasok sila ng mga hackers and trolls. Okay? Kapartner sa balita at serbisyo yung bagong channel ng YT ng SMNI. Just recently sa mga pinupuntahan namin. And it seems that they don't want to hear us talaga. So, it's not an easy thing. Hindi madali para for a group or for an individual to
establish communication, the highest, with the person in the highest position. That's why it's maisog. Matapang ba? Kung sa Tagalog pa, ano ba? Mayor Baste, Mr. Colex na lang. Ang mga Duterte ay kilala po natin sa talagang galit sa mga drogista, sa drugs, si Tatay Digong. Ngayon po ay mainit ang issue sa Senado patungkol sa PDLX at maraming mga Pilipino po ang sumisigaw na dapat magpa-hair follicle drug test po si Pangulong Bongbong Marcos. Ano po ang masasabi dito? Kung actually, I will suggest that let the Senate do their job. Tapos tingnan nyo, because you voted for these people. Yung mga nasa Senado natin ngayon. Nilagay niyo yan dyan, then tingnan, and observe nila sa issue. So, pagdating ng sunod election, mas kilala nyo na yung mga senador na yan. Oh, ang tanong dito tungkol sa PDLX, dapat ba magpa-hair follicle si Marcos? Ang sagot, kilala nyo na yung mga senador. Alam nyo na next election kung anong gagawin. Ang ganda ng sagot ni Baste, malaman. Ganyan po tayo dapat mga Pilipino nang hindi tayo nabubudol. Research din. Kasi ang daling mangako, ibababa ko ang bigas sa 20 pesos. Hindi ko papapasukin ng Amerika. Hindi tayo magkakaroon ng EDCA, American base. Ang daling magsalita. Dapat kilalanin nyo. Dapat kilala nyo na anong ginagawa nila ngayon sa Senado. Ipinagtatanggol ba? Oh. May resibo. Hanapan nyo ng resibo. Indirectly, yan po ang sinasabi ni Mayor Baste. Ano? Resibo. Hindi yung pangalan, hindi yung pangako. Ang daling magkaroon ng pangalan. Ipinanganak ka lang kahit wala kang alam. Sa isang malaking pamilya, sikat ka na. Pangako, ang daling mga pangako. Ang tanong, kayang tuparin. So, tandaan nyo na lang kung anong ginagawa nila ngayon, lalong-lalo na may mainit tayo na issue. Follow up lang, Mayor Baste. Kailangan bang magkaroon ng hair follicle drug test si Pangulong Bongbong Marcos? That's up to him. That's up to him. I cannot say that kailangan or not. You know, that's up to him. It can be a personal choice for him. Thank you so much. Mayor, Jerwin po from KFF sa Tacloban. Na-mention po niyo po kanina about po sa yung plano po ng maisog ay para maipalabas po ang yung hinaing at para magkamayroon po kayo ng magka-communicate kayo. So mayroon bang ginagawa? Sabi dito, marami kasi sa Pilipino ganyan. Nakatingin sa pangako. Yang pangako, budol yan. Tatandaan nyo yan. Ang pangako na hindi pa nila nagawa, budol. Ulit, pag nangako at hindi pa nila nagawa, budol. Bigyan ko kayo halimbawa. Pabababain ko ang droga sa bansang Pilipinas. Dun sa city mo nga, kalatang droga. Paano mong gagawin sa buong Pilipinas? Naintindihan? Kaya pag ang pangako hindi pa niya nagagawa, saka pa lang niya gagawin pag nakaupo, budol yan. Kailangan, pag nangako, ibababa ko ang droga sa bansang Pilipinas. Pagtingin mo sa city niya, Davao, malinis sa droga. Yan, maniwala kayo. Naintindihan niyo po? Ganun. Tingnan niyo mabuti. Resibo kunin ninyo. Pag hindi tugma, yung pangako at nagawa niya, budol yan. Wala tayong pinapatamaan. Applicable yan sa mga Duterte, sa mga DDS, sa pula, sa dilaw. Applicable yan. Nang hindi kasi iwas budol na tayo. Alam nyo kung bakit? Ako galit na galit dyan. Pasensya na po Ang laking problema nangyari sa ating bansa dahil dyan. Dahil marami tayong nabudol. Marami kayong nabudol, hindi ako kasama.
Hindi ko po kayo sinisisi. Nagtuturo lang po ako nang hindi pa ulit-ulit yung mali. At pangalawa, titingnan ninyo asawa. Kung pakialamero asawa, nega na yan. Okay? Hindi, importante yan ha. Kasi minsan, ang binoto natin, isang tao, ang namamalakad, yung asawa. Delikado po yan. Mapababae, mapalalaki. Tingnan niyo record ng asawa. Maayos ba? Paano calls only kung dalawang asawa? Okay lang yun. Ang tanong, nakingiilan ba yung dalawang asawa? Kung hindi nangingiilan, okay lang yan. Kahit 3, 4, hindi ko sinasabing okay ang maraming asawa. Hindi yun ang issue. Pero sa larangan ng politika, basta't hindi nakingiilam yung asawa, okay na yun. Maisip para magkaroon kayo ng communication between you and President Bongbong Marcos? Well, sana pansin ko lang on how they respond to sa mga demonstration na ginagawa namin. Like for example, ngayon na they have an idea kung saan yung next rally. I think the only communication that he gave us, he pointed the finger to my father, the former president, na walang nagawa dito sa Tacloban. I think that's his way of communicating to us. Ang ano lang nila, alam na nila kung saan yung next rally. Ang sagot ng local government nila, walang nagawa yung tatay mo dyan sa Tacloban. Ganun, no? Hello? Nung nagka-problema dyan, sino ba unang sumugod? Di ba Duterte? Sino unang tumulong dyan? Di ba Duterte? Ano kayo? But anyway, hindi yun ang usapan. Ang usapan dito, karapatan ng tao mag-rally. Diyan sa Freedom Park. Hindi po inyo yan. Huwag kung ano-ano yung, ayun sinasabi ni Mayor Baste, puro kayo pointing fingers. Hindi po, nasa konstitusyon niya, karapatan yan. Ang ginagawa nyo, turo kayo ng turo. Pag ayaw, maraming dahilan. Okay, last question. So wala nang unity, sir? Wala nang unity with you and Let him answer that for you. Sila yung matubag, anak. Sila yung matubag, anak. Mayor, pwede hirit isa na lang. Okay. And during the rally, sa Davao, sinabi mo na, parang naghihimutok ka dahil your father, tinayangan, ipalibing si former President Marcos. And then this time, parang hindi rin ibibigay yung nare-reciprocate pa yung ginawa niyo sa past ay ngayon, presidente, compare sa ginawa ng tatay mo. Gusto ko lang balikan yung yung mga statements ko when I first came out noong January. I think kung gusto niya lang talaga ayusin itong problema na ito, pwede niyang gawin niya. Pwede niyang gawin talaga. Yun lang. Kasama doon nga sa rally namin, kami anti-war. So, we do not like foreign military activities within our territory. Yan, medyo mahirap dyan. Pero, I do not know. But kung ako talaga, I want all of this to end. Ayan. Kasi kung ako lang yun, I do not know sa tatay ko, I do not know sa kanila. I just want this to end. I just want kung unit team, mas maganda sana. Nandyan pa yung unit team. But, wala eh. May point dito si Mayor Baste. Gusto niya yung unit team. Kung gusto nilang ayusin yan, pwede naman. Ulitin ko. Kung gusto nilang ayusin yan, pwede naman.
Pero hindi eh, wala eh. Yun yung sabi niya, wala eh. Ano kung bakit? Kayang-kaya pa namang ayusin ng unit team. Isa lang ang tatanggalin. Inggit. Tanggalin lang ang inggit sa Duterte. Kayang buuin ng unit team. Maayos pa yan. O sige, pag-usapan natin. Sige, wala nang ganyan, wala nang ganyan. Ito gawin natin, ito. Mabubuo pa yan. Aayos pa yan. Ang problema, inggit sa Duterte. Pag may ginagawang maganda ang Duterte, instead na tinutulungan, binabanatan. Like drug war. Hindi ko maintindihan, ba't galit na galit kayo sa drug war? Let's see. We will always, like, choose peace over conflict. It's para sa lahat natin, para sa buong bansa. Okay. Thank you everyone for coming. Thank you. Si Mayor Pasig, BBC sa North Hill. For those media who want to cover, Sabi dito, sana maisip ng taong bayan na panahon na magkaisa at sabayang paglilinis sa Malacanang, ibasura na ang mga bangag. Ang problema, siyempre, hindi lang naman sa administrasyong ito, kahit naman dati, mga panahon pa, kahit simula nung panahon ni Cory, kahit panahon, may mga protector po kasi. Malaki po kasing pera ang droga. Kaya ang hirap kalaban. Kaya pag lumabang ka talaga sa droga, dapat, katulad nila Mayor Baste, sabi niya, ready na silang mamatay. At hindi ka greedy sa pera. Kasi o-offeran ka ng o-offeran dyan. May nababalitaan nga ako na ang offer pa ay bagbag ng pera. Isang tanggap mo lang, hayaan mo droga kumalat. Di ba? Pero kung medyo sakim ka at greedy ka, mukha kang pera, hindi mo talaga malalabanan ng droga dahil sasalpakan ka ng pera niyan.